Pedro Hill Street, UN Avenue, malapit po sa Arellano University, Manila, ay sarado rin po. TM Callao Avenue, T. Quirino Avenue near Singalong Street at Pedro Hill Street, Boni Avenue, F. Ortigas sa may Maysilo Circle, Mandaluyong, F. Blumentritt, San Juan City, C5 Road, sa Taguig po, Parañaque Sucat Road, San Dionisio, Parañaque City, EDSA Guadalupe, Cloverleaf Road, at sa may EDSA northbound, bago po mag-Orense, Makati, baka po mahirapan yung ating mga motorista dyan. Sa may G. Araneta Avenue, corner Maria Clara Street sa Quezon City naman po, baharin po. Santo Domingo Avenue, corner Calamba Street, Maria Clara Street, corner G. Araneta hanggang Santo Domingo Avenue, General Luis Street hanggang Ambrosio Street sa Quezon City. Mother Ignacia po, malapit sa Samar Avenue, Quezon City. Naku, yung mga uuwi galing ABS-CBN o yung pupunta, mahihirapan din po. V. Luna Road, sa tapat po ng Mercury Drug Store sa Quezon City, mahihirapan din po doon, sarado. E. Rodriguez Senior Avenue, sa tapat po ng De Los Santos Hospital. At sa G. Araneta Avenue, malapit po sa E. Road. Ganun din po. Quezon Avenue, corner Victory Avenue, malapit po sa Timog Avenue, sarado rin po. Bagong update sa Marikina water level, posting as of 3:15 p.m. 20.5 meters na po ang level ng tubig. Naka-third alarm pa rin sa Marikina. Paakyat na siya ng paakyat. Ngayon may bago yata tayong update ulit mula sa pag-monitor ni Ariel Ross. Ariel, actually, nabanggit mo kanina, Ariel, na sabi mo worth 3 weeks na yung bumubuhos na ulan sa... just 12 hours. 12 hours. Sa Quezon City yan? Quezon City alone. Quezon City alone. Okay. Ano pang mga latest natin? Kasi may mga pag-aaral kasi no, na nagpakita po na malaki ang importansya nitong mga bundok dito sa may kanluran ng Metro Manila. Ito pong Bataan ay may dalawang bundok. Ito pong Mount Natib at itong Mount, anong isa doong bundok? Mariveles ba? May dalawang bundok po dyan or vulkan at ito po ay nakakapagparami pa ng moisture. Kasi pag bumangga po dyan, itong ating habagat, maubuo po yung mga ulap at mas dumadami. So sa pag-aaral po sa 2012 at 2013 habagat, ito po ang kanilang nakita, nakaka-apekto yung kabundukan sa may Bataan sa pagpaparami pa ng ulan na bumabagsak sa atin sa Metro Manila. Bukod pa yan sa, of course, pagbagsak ng ulan mismo sa Sierra Madre sa may Rizal area na bumababa po sa Marikina River. At banggitin ko lang po, no, kasi tinag tayo, Jeff, ni Trish Patricia Ann Roque sa Twitter. Yung panawagan nga sa mga taga-Apolonio Samson na nasa taas po ng bubong, mukhang kanila pa sila nananawagan. Yun nga po nasa 54 Lorraine Street sa Parkway Village sa Apolonio Samson. Sana po ay maligas sila kasi nakita natin yung mga pictures, no? Marami po yung kababayan natin na nasa bubungan na. O may mga bata pang kasama. So sana po sila ay ma-rescue agad dyan sa Apolonio Samson, dito po sa Quezon City. Pakita mo sa screen, Ariel, yung itsura ng mga pictures na ipinadala sa iyo para sa mga nangangailangan po ng tulong. Pa-zoom in muna, Apple, sa Kaya ba Kuya Apple? Ayan po, oh. Diyan sila sa may bubungan. Medyo marami po. At yung mga bata, yung next picture po, ayan po, oh, may batang kasama. So, mukhang ilang oras silang basang-basa at babad po sa ulanan. So, sana po ay ma-rescue na. Although parang pahirapan nga dahil tabing creek din ito at mataas yung tubig. So, baka malakas din po yung current. So, nahihirapan din siguro yung mga rescue. Actually, nagtitrending na rin dito sa 414 F. Street sa Malinta, Valenzuela City. Sunog na daw. Please help Abot Bintina yung baha. So, calling out to the LGU of Valenzuela. Para po sa mga bagong tutok pa lang po, no, nabanggit po ng ilan sa mga nakausap natin na on alert pa rin po ang mga LGUs ngayon. Ongoing ang kanilang mga rescue operation sa Quezon City po, nakakalat po sa mga flood-prone areas sa lungsod, gaya po ng Barangay Tatalon. May mga naka-standby po. Ang Manila po may mga naka-standby na rin po sila, nagre-rescue pa rin po. May mga kapamilya na tayo nasa mga evacuation centers, gaya po sa may Paseco at sa Delpan. Baka meron din kayong mga nakatutok ng mga kapamilya dyan po sa may Bataan at sa may Zambales, Pampanga. Baka pwede nyo rin po kaming sabihan ng inyong kondisyon dyan. Kasi nga kanina, yung pinakita ay 207 millimeters yung binagsak na ulan in 6 hours sa Olongapo City. So bahain po ang Olongapo para naman malaman natin kung ano ang sitwasyon dyan. Ganyan din po sa may bahagi ng Cavite.
Apo, sabi po ni Kuya Nino Garcia, ang floor director po ng TV Patrol, nag-request po ng rescue mula sa Balagtas LGU sa Bulacan. Ang location po ay sa Sulok Panginay sa Bulacan, hanggang dibdib na raw po ang taas ng baha doon. Again, nananawagan po sa Balagtas LGU sa Bulacan, sa Sulok Panginay, Bulacan, hanggang dibdib na daw po ang taas ng baha. May mga nagpaparescue. Sa mga ngayon pala po tumutok, under state of calamity na po ang Metro Manila. Ariel, yung pinakahuling mga sa mga kakasama pala po sa atin sa ating special coverage ng TV Patrol Express. Ano ba yung pinaka-latest? Uulan pa ba? Yung tanong nila yung mga ibang lugar na nakakaranas pa rin ng matinding pag-ulan ngayon, ano bang asahan sa mga sunod na Yung oras? mga may kalakasan pa pong ulan ay mararanasan pa hanggang ngayong araw ng Miyerkules. Definitely may ulan pa po bukas, Huwebes at Biyernes dahil kahit papalabas na o makalabas na ng far itong bagyong Karina, hahatak pa yan ng habagat. Pero mas kaunti na lang yung aasahang ulan ng Huwebes at Biyernes. But then again, hindi po lahat kasi ng lugar pantay-pantay yung pagbaba ng tubig baha. Pwede kahit konti na lang yung ulan, may baha pa sa kanilang lugar. At naka-red warning level pa rin po para sa heavy rainfall ngayon pong alas 2 ng hapon mula sa Pag-asa. Tayo po sa Metro Manila, sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Rizal. Yan po ay dahil sa torrential or buhos na ulan. Naka-orange warning level naman po sa Batanes dahil doon humahampas yung ulap ng bagyong Karina. Yellow warning level naman po para sa malakas na ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna at Northern Quezon. So again, sa ating mga kapamilya kayo nanonood sa mga lugar na ito, baka pwede rin pong patag sa amin or shout out tuloy. Pa-comment po sa ating live stream. Sorry. Hindi naman siya. Live, comment po kung kumusta dyan sa may Bataan, Zambales, Pampanga, Cavite, at lalo po dyan sa may Cordillera kasi nga maulan din po ngayon sa may Baguio at marami nang naging landslides. Pero ito na, isa ang naitalang patay matapos malunod sa isang creek sa Barangay Valencia, Quezon City. May express balita si Karen de Guzman. Karen. Sana ko po yun. Karami sila sa buhay ko. Sana buhay ko. Patay ang isang lalaki matapos malunod dito sa creek ng Barangay Valencia sa Quezon City. At nakikita nyo nga na yung mga harang dito ay nasira dahil sa lakas ng tubig. Ayon nga doon sa barangay, panahon pa nung kondoy noon dati sila ay nakaranas ng ganito kataas ang pagbaha. Nakita ko siya mga bandang 4 a.m. andito. Nakatayo siya dyan. Bus eh, no? Tuntua pa nga siya, pataas pa ng kamay. Tapos mga nakita ko, dahil yung sitwasyon ng tubig, mataas yung ilog. Kaya bumalik siya papunta ron. Hindi ko na malayan na bumalik pa pala ulit siya rito. Dito po, sa kinalalagyan natin, hanggang bewang po yung tubig. Ito po. Yan. So hindi niya po kinaya, bigla pong humampas yung Karen. Lumusot po siya dyan sa bakal na yan. So hindi na po siya nakita. Nakita po siya sa barangay Salapan at around 8 a.m. na. Hinanap ko ba siya? Hinanap ko na balita. Hinanap ko siya kasi sabi niya na siya pasabay na. Mamaya may tanod na nagsabi sa akin na yun naman, nakita na nila daw silang doon sa Lapan. Panawagan ng mga otoridad ay huwag nang manatili sa loob ng iyong mga bahay kung tingin ninyo ay delikado. Mag-evacuate na maaga at manood palagi ng balita para maging updated sa mga nangyayari sa inyong lugar. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Ubusin mo pati yung tinapay dyan. Medyo po idagdag si Ariel. May panawagan lang po nagpaparescue daw dyan sa May Kawayan, Bulacan. Ito po yung address sa Block 5, Lot 10, Santa Fe Street, Ciudad Grande, Phase 2 ng May Kawayan City. Sina Louie Cabero nagpaparescue po dahil sa taas ng tubig baha doon. Ang number po ni Louie, pwede magbigay, binigay naman yun. Yung number. Basahin natin para siya, pa-direkta po pumunta si Louie. Tutok po sa local disaster rescue action office po sa May Kawayan, Bulacan. Louie Cabero. 0992-260-6799 at isa pang number niya ay 0933-280-3832. Again po yung address ay Block 5, Lot 10, Santa Fe Street, Ciudad Grande, Phase 2 sa May Kawayan City sa Bulacan. Ang number po ni Louie Cabero 0992-260-6799 at 0933-280-3832. Sana po ay ligtas kayo dyan. Samantala, nasa linya po ng telepono si DOH Undersecretary Dr. Eric Tayag. Yusek, magandang hapon po. Magandang hapon. Gusto ko lang
ginamit na kariritar lang ng inyong lingkod. Pero salamat sa retire na po ako, pero sana ay makapagbigay din ako ng advice para sa ating mga kababayan at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Una po, sir, happy retirement. Pangalawa po, pasensya na po. Pasensya na po, ginugulo po namin kayo sa inyong pagretiro mula po sa DOH. Walang problema kung makakatulong po, walang kinalaman kung retired o pumapasok pa sa trabaho. Hindi ka naman retired. Hindi ka naman retired, sir, ay doktor ka pa rin po. Doc, may mga nakikita po tayong kababayan siyempre na nasa gitna po ng mga pagbaha. Ano po ba yung mga dapat nilang bantayan, pag-ingatan sa mga oras po nito? Una muna yung safety muna nila. Tutuloy na ako doon sa trabaho mo. Unahin ko lang ng mga reporter hanggang sa ngayon na oras na, kung oras na para mag-evacuate, huwag na po kayo magantay ng ilang oras pa, gawin na po ngayon sapagkat ang mga local government unit ay umaayuda naman sa mga madalian, biglaang evacuation. Pangalawa, dahil sa lakas at taas ng tubig, huwag tayong kumpiyansa na tayo ay mag-isa na naglalakad o nag-evacuate halimbawa sapagkat maaaring malunod po at matangay ng agos. Lalo na sa mga lugar na pwedeng magkaroon ng mga landslide at mababaon po sa lupa at maaaring kamatay po kagad dyan at tataas yung bilang po na maaaring mamatay. Ngayon po, doon sa mga nasa evacuation center, maaari po tingnan na yung mga nandun po, lalo na mataas pa yung tubig sa mga lugar na yan sapagkat isa sa panganib po sa pagkaminadong tubig baha ay leptospirosis. At siyempre, yung pinagkukunan natin ng tubig inumin, kung marumi po ito, ay acute gastroenteritis naman po ang magiging panganib sa kalusugan. Ayan. Doc, itong leptospirosis, iniisip siyempre kapag may baha, di ba, may sugat sa paa. Pero pwede rin po siya makuha, lalo na po dun sa mga naliligo sa ulan, tapos pupunta po sa mga gutter na mga bubungan, di ba, may mga nagsha-shower kunyari doon, nakakainom ng tubig. Pwede rin po magka-leptospirosis dahil doon. Linawin natin, bagamat ang leptospirosis ay tumataas ang bilang may pagbaha, ito ay dahilan sa kontaminado po yung tubig baha. Dahil sa ang leptospirosis ay nakukuha sa mga ihi katulad ng mga hayop, yung mga daga, halimbawa. Ngayon sa lugar na marumi, hindi talagang naayos yung basura at maraming daga, ito ang malaking panganib. So, paano ito nagiging panganib? Yung lumalangoy po dyan, marami tayong nakikita sa mga nag-report nyo. Pwede kong pumasok yung bacteria sa bibig, ilong at mata. O kung inaakala nyo ay kung meron lang kayong konting sugat sa binti ay doon pumapasok bacteria, sa lahat po ng butas ng katawan natin, pwedeng pumasok yan. So yung binanggit ko na nga po. Yung mga nasa respiratory relief po natin, yan namang higing panganib nila sa kanilang pagluto at pagbibigay ng serbisyo sa marami nating kababayan. Kaya importante na yung mga namamahana ay mabigyan sila ng antibiotic, parang prophylactic nila. Kahit na hindi 100% na effective dito, makakatulong to kahit o paano. At itong araw, matapos matinding pagbaha, ikaw nga po ay lumutong turon at kontaminado yung magkakaroon kayo ng mataas ng lagnat. Magsuspecta na po kayo na baka leptospirosis yan. May pan-testing tayo sa laboratory para makikita. Kasi pwedeng trangkaso lang yung lagnat o kaya COVID kasi may COVID pa rin tayo. Kung leptospirosis siya, nabangan niyo po yung ibang sintomas. Yung mata nyo, pag napansin nyo sa salamin, namumula, akala nyo meron kayong sore eye. Tapos pa kailang araw lamang ay mamamaga yung atay mo. Kaya manikitaw yung balat, pati yung mata. Ngayon magpukulay sa yung ihi. Delikado na po yan.
Kasi ibig sabihin niya, naapektuhan na yung bato, pumapalya. Baga malala na. Karamihan kami ganun sintomas po, malala na yan. Dadalhin mo sa ospital, bibigyan ng antibiotic, at baka po ma-dialysis. So, kaya naman ay maaaring mamatay kung mabibili po ang magpunta sa ospital. Kaya nga mga ospital ngayon ay dapat maganda na bigla ang pagkasanggap ng cirrhosis sa maraming lugar na talagang ang taas ng unang pagbaha. Opo. Ayan, salamat po, Doc Eric, sa mga payo pong binigay nyo. Nakamahalaga po talaga, sabi niyo, prevention. At kung pwede na po mag-prophylaxis, pwede po. Libre po yan sa mga clinic. Nabanggit po. Sa mga, Kanina ni Mayor opo, Opo. lalo na District kung Hospital. talagang naitabi nila yung antibiotics yan, baka maging kapustiya, sana hindi naman. At yung mga nandun po sa mga kanilang bahay pa, lalo na nasa bubog, ingat po kayo dyan sapagkat hindi lamang leptospirosis ang mahal naging panganib na po sa inyong kalusugan ay yung mga kinakain po. Meron pa kayong naintabi kasi mahirap pong magluto ngayon. Sana po ay meron kayong mga dilata na pwede mabuksan, magamit. At tulong-tulong po tayo sapagkat hindi lamang po mga local government. Lalo na nadeklara na po ang state of calamity sa buong Metro Manila po. Ayun, thank you po, Doc. Ito po. Sige, Doc. Marami po pong paalala. Sa, okay, 1555. Yan. Special na numero yan ng kagwaran ng kalusugan para sa anumang pangangailangan. Paulit, Doc. May ututan na naman yan. 555. 555. Okay po, Doc. Maraming Salamat salamat po. po. Thank you po. At enjoy po your retirement, Doc. Opo, maraming salamat po. Yan po si Dr. Eric Tayag, ang dati pong Undersecretary ng Department of Health. So bago muna tayo mag-update, may mga panawagan Panawagan ulit pa. si Ariel. Opo. Keep them coming po, baka may mga pa-rescue for panawagan. Ito naman po ay para kina Delphine and Lilian Bianco. Sila po ay nakatira sa Block 9, Lot 2, Villa Samantha Subdivision, Lawa, May Kawayan City. Kailangan daw po nila ng pagkain at kung sana ay pwedeng ma-rescue. Ang kanila pong contact number ay 0933. Ito pong number ay 858-2200. Again, that's 0933-858-2200. Dyan po sa may Kawayan, Bulacan. Isa pa po, dahil pinagpo tayo ulit ni Trish Roque sa Twitter. Ito naman po ay sa may bahagi ng San Mateo, Rizal. Nag-tweet po 911. Meron daw po silang 8-month-old na bata at may 6 years old at senior citizens. Baha na raw po sa kanila. Hindi pa tumigil ang ulan. Wala na silang maaakyatan. Ang location po ay 8 Croner Street, Phase 1A, Bankers Village, 5 sa San Mateo, Rizal. Again din po, Croner Street, Phase 1A, Bankers Village 5, San Mateo, Rizal. 8-month-old, 6 years old at 2 pong senior. Sana po ay ma-rescue po sila. 2:21 po ng hapon, may nag-post din po, we badly need rescuers dito sa A. Fernando, Marulas, Valenzuela. Sobrang taas po ng baha.